Okay, mga sangkay, atin pong alamin ang balita tungkol po dito sa pupwede daw makauwi na si former President Rodrigo Duterte. Alamin na po natin mga sangkay kung ano po ang totoo sa balitang ito. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Kamusta po mga sangkay? At ito, usapan na politika at usapang nangyayari po kay Tatay Digong. Alamin po natin ang sitwasyon mga sangkay. Kasi mayroon pong report na pupwede daw pong makauwi si Tatay Digong. So alamin po natin, but anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million na at road to 2 million subscribers. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ay subscribe nyo po ang ating YouTube channel. Makikita nyo po sa babayan. Click the subscribe, click the bell, and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Ngayon, ito yung balita mga sangkay. Tingnan po natin. Pwede daw makalayang pansamantala si PRRD. Ayun po dito, pag-a-apply mo upang pansamantalang makalaya. Sabi dito, karapatan ni FPRRD ayon daw po sa ICC. So, pwede siyang makauwi pansamantala. Ganun. So, alamin po natin. Selfie! Tanggalin lang natin itong ads, mga sangkay. Kasi alam ko, sa Pilipinas kasi sobrang laking usapin ito ngayon, itong nangyari kay PRRD. Kasi marami po talagang naghihimutok. Kahit po yung ibang mga side ng politics, mga sangkay, other color, nagsasalita po sila na dapat dito na lang sa Pilipinas since meron naman po tayong judicial system na kahit papaano, gumagana naman. So, panoorin po natin ito. Inihayag ng International Criminal Court sa pre-trial hearing ang mga karapatan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte habang naharap sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay kanyang war on drugs. Kabilang dito ang karapatan na mag-apply para sa interim release o ang pansamantalang paglaya habang wala pang desisyon kung lilitisin ang kanyang kaso. Okay. So, posibleng makalaya si PRRD pansamantala, mga sangkay. Ito ulitin natin. O ang pansamantalang paglaya Pansamantalang paglaya habang wala pang desisyon kung lilitisin ang kanyang kaso. habang wala pang result, mga sangkay, kung lilitisin ang kanyang kaso. So, pag-aaralan pa pala ito, mga sangkay, ano? Titingnan pa po pala ito. Bahagi ito ng process ng ICC. At the confirmation of charges hearing can contest the charges, challenge the evidence presented prosecutor and present evidence. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. Samantala, Okay, so kung sakasakali mga sangkay na makalaya si PRRD pansamantala, I'm sure marami rin pong matutuwa ng mga kababayan po natin. Lalong-lalo na po yung kanya mga taga-suporta, no? Kasi ngayon, nakikita po natin marami pong supporters si PRRD ang naghihimutok, mga sangkay. Actually, ang may gawa po talaga nito, si Trillanes. Si Trillanes po, mga sangkay, ang dahilan kung bakit si PRRD nandoon na po ngayon sa ICC. Siya po talaga yun. Kasi akala ng iba, mga sangkay, na si BBM ang nag-file ng kaso. Hindi po. 2017 pa po yan, i-final. Kasi, ewan ko, galit na galit po itong si Trillanes, mga sangkay, kay PRRD noon pa man. Sabi po ng mga chismis, mga sangkay, kaya daw galit na galit si Trillanes. Kasi nga daw, tinanggihan daw po ni PRRD noon maging vice-presidente na maging katandem. Di ba nga, ang kanyang naging vice-presidente noon, si Alan Cayetano. So, ngayon, mga sangkay, well, okay yun, at least, no?
kahit papano na nakakalungkot po ang nangyari din kay PRRD kasi meron po tayong sariling meron tayong sariling judicial system na gumagana naman, 'di ba? Bakit kailangan pang dalhin sa ibang bansa? Kung walang kaso dito, di kasuhan dito. 'Di ba kasi yun yung nirarason nila mga sangkay, wala naman daw kaso. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na nakabuo na sila ng defense team para sa dating Pangulo. Anya, mayroon na rin itong lead counsel na isa ring dating ICC prosecutor, ang International Defense Council at British lawyer na si Nicholas Kaufman. Defense team, yes. We already have a lead counsel. The President already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Batay sa rules ng ICC, tanging ang mga accredited legal counsel lamang ang maaaring kumatawan sa nasasakdal sa mga paglilitis. Sa ngayon, 5 lamang sa mga Pilipinong abogado ang accredited ng ICC. Isa na rito si Attorney Roque na bahagi ng legal team ng dating Pangulo. Samantala, sa panayam kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, sinabi nitong plano nilang umapila ng isa pang pagdinig bago ang itinakdang second trial sa kaso. Ang susunod na tinakda ng hukuman ay 21 ng Setyembre. Pero bago dumating ang 21 Setyembre, Tagal pa no? hingi kami ng hearing para dinggin yung issue ng unang-una, anong epekto ng kidnapping para nakuha yung pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, yung issue ng jurisdiction na bumitiino tayo sa ICC bago nagsimula ng preliminary investigation ng prosecutor. Ayon naman kay VP Sara, titiyakin muna niyang nakasettle na ang lahat kaugnay ng legal actions ng defense team at hihintayin lang niyang may papalit sa kanyang kaanak ng dating Pangulo bago siya umuwi sa Pilipinas gaya ng pakiusap ng kanyang ama. Okay. So, may posibilidad na makalaya pansamantala si PRRD at kalayaan niya daw yun mga sangkay. Okay? Kalayaan daw po karapatan ni PRRD na umapila mga sangkay na pansamantala bago man lang ang kung kailan lilitisin o kung matutuloy ang paglilitis mga sangkay kasi may mga may mga itatapon pa o titingnan pa mga sangkay ng mga dokumento kung gaano nga ba kabigat yung mga isinampa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ayun, ano sa tingin nyo? Kayo ba ay pabor mga sangkay na pansamantala makalaya po muna si PRRD sa kamay po ng ICC doon po sa Netherlands? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, guys. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Dito kasi mga sangkay, yung mga ina-upload po nating video patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo regarding po sa mga Bible prophecy at actual na nagaganap po ngayon sa ating planeta. So, marami po kayong matututunan dito. Alright? So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.